Marami tayong mga nakakasalubong at nakakasabay sa araw-araw nating buhay sa mundo. May mga taong mababait, ngunit meron din namang may masamang naidudulot sa atin. Subalit, hindi rin lahat sa kanila ay mga tao. Yung iba, mga nilalang na animoy nagmula sa dilim. May nakasabay ka na bang ganitong mga nilalang minsan sa buhay mo? Pakinggan ang mga kwento ng ating tatlong senders ngayong gabi dito sa Sitio Bangungot. Pulubi sa Eskinita. Good evening, Sir Jupiter. Kumusta po kayo? Ako po si Cristel ng Taguig. 23 years old at isang accountant sa isang mall. Sumulat ako sa inyo para i-share ang isang karanasang talagang nagmarka ng matinding kilabot sa kalooban ko. Mabuti naman po akong tao, kaya hindi ko alam kung bakit ganoon ang isinukli ng isang pulubing minsan kong binigyan ng limos. At hindi ko rin alam kung anong klaseng nilalang ba talaga siya. Nasa QC pa po ako noon at nagtatrabaho bilang isang call center agent. 9 p.m. na po at papasok pa lang ako kasi graveyard shift ako. Malapit lang ang tinutuluyan kong boarding house sa opisina. Mga 15 minutes na lakaran lang po. Para makarating sa building namin, kailangan ko pong dumaan sa isang eskinita, maglakad sa bangketa at tapos umakyat ng isang footbridge. Naglalakad ako noon habang nakasalpak ang earphones ng cellphone ko sa tenga. Medyo madilim na sa eskinita kasi sa gilid po yun ng isang malaking gusali. Wala talagang kailaw-ilaw. Maliban na lang sa lumulusot na liwanag galing sa magkabilang dulo ng eskinita. Habang naglalakad, may nakita akong isang matandang nakaupo sa may gilid. Lalaki siya. Tapos payat na payat at medyo maliit ang katawan. Nang makalapit ako sa kinauupuan niya, bigla siyang naglahad ng palad at nanghingi ng limos. Pangkain lang daw. Ako naman na maawain talaga sa mga ganon, dumukot agad ng 5 sa bulsa ko at inilagay sa palad niya. Kahit madilim, naaninag ko ang malapad niyang ngiti sa akin. Tapos ay nagpasalamat siya. Pangkaraniwan lang naman ang ganong tagpo kapag nagbibigay ka ng limos sa isang pulubi. Kaya hindi ko gaanong binigyang kahulugan at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makalusot ako sa bukana ng eskinita, nilakad ko naman ang bangketa. Medyo malayo pa roon ang footbridge na tatawirin ko. Sa ilang minuto kong paglalakad, may nakita akong isa na namang pulubi sa tabi ng daan. Ganoon din po, isang matandang lalaki na payat at medyo maliit ang katawan. Naglahad din ng palad sa akin nang makalapit ako. Inisip ko na siguro pareho lang ang pangangatawan nila nung nauna. Hindi ko kasi naaninag ng maayos yung nasa eskinita kasi madilim. Pero yung ikalawa, kita kong nakasuot siya ng kupas at madungis na dilaw na t-shirt. Tsaka butot balat talaga kung titignan. Lubog pa nga ang pisngi dahil sa pagkapayat at lubog din ang mga mata kung titignan.
Nagbigay din ako sa kanya. 5 puro piso kasi naubusan na ako ng 5 buo. At kagaya nung una, napakalapad din ng ngiti sa akin nung matanda. Saka nagpasalamat. Kita ko yung nangingitim niyang mga ngipin nang ngumiti siya sa akin. Sa di malamang dahilan, nakaramdam na ako ng bahagyang kilabot noong oras na yon. Nagpatuloy na ako sa bangketa. Medyo mabilis ang lakad ko kahit di pa naman ako malilate. Pero pakiramdam ko kasi kailangan ko nang makarating agad sa loob ng building namin. Kumakabog na yung dibdib ko. Dali-dali akong umakyat sa footbridge at natigilan nang makita ko ulit ang pulubi sa taas. Ganun pa rin po ang itsura niya, Sir Jupiter. Matandang lalaki na payat at medyo maliit ang katawan. Tapos nakasuot ng kupas at madungis na dilaw na t-shirt. At hindi yun simpleng kamukha lang ng nauna. Kasi sigurado akong siya talaga yun. Nang makalapit ako sa kinauupuan niya, naglahad din po siya ng palad, ngunit mabilis akong naglakad at diretso lang ang tingin. Kabadong-kabado. Kumakawala na talaga ang puso ko sa kilabot. Ang lamig na rin ng pawis ko at ramdam ko ang pagninginig ng kalamnan ko. Pagkarating ko sa bandang gitna ng footbridge, nakita ko ulit siya. Doon na naman siya nakaupo sa may dulo. Hindi pa man ako nakakalapit. Nakalahad na ang kanyang mga kamay at nakatitig sa akin. Doon ay hindi ko na pinigil ang sarili at tumakbo na talaga ako pababa. Kulang na nga lang po, lumundag ako sa hagdan eh. Opo, nakita ko ulit siya doon sa mismong ibaba ng hagdan pero hindi ko na pinansin. Nakita ko pa siya ng 2 pang beses sa may bangketa bago makarating sa building namin. Noong papasok na ako, lumingon ako sa bangketa at nahintakutan nang nakita ko siyang nakatayo habang nakatitig nang masama sa akin. Dali-dali akong pumasok. Nagtaka ang gwardiya kung bakit hingal na hingal ako at grabe ang pawis. Tinanong din niya ako kung sino raw ba yung matandang nakatingin sa akin sa may bangketa. Subalit hindi ako makasagot kasi nangangatal na talaga ako noon. Mabuti na lang at inalalayan ako ng katrabaho kung tawagin na lang nating si Vina. Tinulungan niya akong kumalma. Kinuwento ko kay Vina ang nangyari, Sir Jupiter. Hindi siya naniniwala sa akin. Ngunit hindi ko naman siya masisisi. Gayunpaman, kita pa rin niya ang kilabot ko, kaya pinagpahinga muna niya ako bago magsimula ang shift namin. Nakapagtrabaho naman po ako ng medyo maayos noon, hindi nga lang tuluyang nawala ang pulubi sa isip ko. Kaya napagdesisyonan kong kumain muna sa isang convenience store pagkatapos ng shift. Subalit, natigilan ako sa pagkain nang makita ko ulit ang pulubi sa labas ng convenience store. Nakaupo ito sa labas ng glass wall. Napakurap ako at nagtaka nang wala na siya pagkadilat ko. Naisip ko noon baka namalikmata lang ako kakaisip sa matanda. Umaga na rin naman kasi kaya akala ko wala ng mga kung anong maligno
kapag ganoong oras. Paglabas ng convenience store, nagpalinga-linga ako. Walang pulubi. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Saka nagsimulang maglakad pauwi. Maya't maya nga lang akong napapalingon kung saan-saan kasi baka naroroon na naman siya. Napaparanoid na ako. Nakahinga ako ng maluwag kasi wala siya sa footbridge. Wala rin po sa bangketa, kaya nagtuloy-tuloy lang ako sa paglalakad. Lumiko papasok ng eskinita at dire-diretsong naglakad. Subalit, ilang sandali pa. Nakita ko na naman siyang nakaupo sa may eskinita. Doon banda kung saan ko siya unang nakita. Natigilan ako at napalunok ng laway. Nagsimula na namang kumabog ang dibdib ko at lumamig ang pawis ko. Nag-angat ng tingin ang pulubi habang nakaupo at ngumiti ng malapad sa akin. Doon na ako nakaramdam ng matinding hilakbot kaya mabilis na akong tumakbo paabante. Ngunit halos malaglag ang puso ko sa takot nang bigla niyang hawakan ang isang braso ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Ano bang kailangan mo? Mangyak-ngyak na po talaga ako noon, Sir Jupiter. Siya naman ay nakangiti pa rin habang nakahawak sa braso ko. Tsaka inilahad ang kabilang palad. Nagpumiglas ako hanggang sa mabitiwan niya ang braso ko. Pagkatapos taranta akong dumukot ng kahit ano sa bulsa ko. Nakakuha ng 2 piso na agad kong binato sa kanyang mukha bago ako tumuloy sa pagtakbo. Nang makalusot sa likod ng eskinita, nakita ko ulit siyang nakaupo sa gilid ng kalye. Doon ako dumaan sa kabilang dako para hindi niya ako maabot. Dire-diretso lang ang takbo ko hanggang sa makarating ako sa boarding house. Umakyat sa 2nd floor at tarantang binuksan ang kwarto ko. Natagalan pa nga ako kasi nagkandamali-mali na ako sa paglagay ng susi. Pagkapasok agad kong inilak ang kwarto ko. Sumampa sa kama at nagsumiksik sa may sulok. Sir Jupiter, napakagulo ng utak ko noon. Napaiyak na nga po ako dahil sa kilabot eh. Inaisip ko kung ano ba talaga yung matanda. Multo ba siya? Maligno? Aswang? Engkanto o ano? Ano ba ang nagawa ko at bakit niya ako sinusundan? Mali ba na binigyan ko siya ng limos o baka nakulangan siya sa binigay ko? Ginagabihan po noon parang ayaw kong pumasok. Kaso kailangan. Ayoko namang mag-absent na lang ng basta kasi maaapektuhan ang performance record ko. Kakapasok ko pa lang kasi noon sa pinagtatrabahuan ko. Kaya naman naisip kong huwag dumaan doon sa iskinita. Sa halip doon ako sa medyo malayong daan kung saan sasakay pa ako ng jeep. Kailangan ko pa rin tumawid doon sa footbridge pero inisip kong kakayanin ko naman na siguro kasi sandaling lakaran na lang. Paglabas ko po ng boarding house, natanaw ko agad ang pulubi sa may tapat. Nakaupo ito sa tabi ng daan pero para bang hindi siya napapansin ng mga tao. Bago pa man siya nakatitig sa akin ay nag-iwas na ako ng tingin at mabilis na naglakad.
Malakas ulit ang kabog ng dibdib ko noon, lalo't pakiramdam ko pa rin ay may nakatingin sa akin. Hindi na lang ako lumingon hanggang sa makarating ako sa labasan at sumakay agad ng jeep. Doon na ako tumingin sakaling dinaanan ko at nakatayo nga ang pulubi sa may kanto. Nakatingin ng masama sa akin. Bagamat di pa rin ako mapalagay, di ko naman nakita ulit ang pulubi hanggang sa makarating ako ng opisina, Sir Jupiter. Inisip ko na lang na sana nga tinantanan na niya ako. Nakakatakot na kasing pumasok at umuwi kung ganoon. Sa kabutihang palad, hindi ko na po ulit nakita ang pulubi simula noon. Bagamat hindi na ako ulit dumaan sa iskinita kailanman. Mas pinipili ko na yung malayong daan kahit pa mas hassle ang biyahe. Ang mahalaga, hindi ko na ulit makasalubong ang nasabing pulubi. Sa ngayon, nasa Taguig na nga po ako at iba na ang trabaho. Hindi ko nga lang makalimutan ang nasabing karanasan, kaya talagang iniiwasan kong dumaan sa kahit saang eskinita. Hindi na rin ako nagbibigay ng kahit ano sa mga pulubi kapag gabi. Labag man sa loob ko, kasi gusto ko talagang makatulong sa iba, pero ayoko na kasing danasin ulit ang ganoong kababalaghan. At bago ko pa man tapusin itong liham ko, tanong ko lang din po, Sir Jupiter, ano kayang pulubi yun? Ibang nilalang kaya o tao na gumagamit ng kakaibang kakayahan? Sana po mabigyan ninyo ng paliwanag ang karanasan ko. Baka po kasi makatulong yun para mawala na ang kilabot sa kalooban ko. Maraming salamat po sa inyo at good evening po sa lahat. Roommate sa ospital. Kumusta po, Sir Jupiter Torres? Ako po si Kurt mula sa bayan ng Cavite, dito po banda sa may General Mariano Alvarez. Matagal na po akong nakikinig sa inyo. Ngayon naman po ay nais kong ibahagi ang kwento kong ito na naranasan ko sa isang ospital. Nangyari po ito sa kasagsagan ng COVID noong 2020. Ako po ay isang COVID-19 survivor, pero malala po ang kalagayan ko nang makuha ko ang sakit na yun. Halos 50-50 na nga po ako ng araw na yun. Pakiramdam ko rin ay halos mag-isa na ako sa buhay ko. Kasi ako lang mag-isa ang kumikilos para sa sarili ko sa loob ng isang quarantine room. Punuan na po ang mga ospital noon, kaya no choice kundi magpunta sa isang private hospital dito sa Dasmariñas, Cavite. Lumipas ang mga araw, lalong lumala ang pakiramdam ko. Ang mga doktor ay pumapasok na lamang sa room ko para i-check ako. Isang gabi po, Sir Jupiter, habang natutulog ako, nagising po ako nang may marinig akong umiiyak na babae sa kabilang higaan. 3 po kasi ang higaan sa room na yon at kurtina lang ang nakaharang sa bawat higaan. Pero nagtataka ako kasi ako lang naman mag-isa ang naroroon. Pinilit kong tumayo mula sa aking higaan para tingnan kung sino yung umiiyak. Pero pagtingin ko sa paligid ay wala namang ibang tao. Napakadilim po sa loob, Sir Jupiter,
kaya kinuha ko ang cellphone ko upang gamitin bilang flashlight. Dumungaw sa bintana para tingnan ang hallway, pero halos wala ring katao-tao. Humiga na lang ako ulit sa higaan ko pero nagtataka pa rin po ako kung ano yung narinig kong umiiyak na babae. Hanggang sa pinagkibit-balikat ko na lang at inisip na baka sa kabilang kwarto lamang yun. Ilang araw at gabi pa po ang lumipas, Sir Jupiter, paulit-ulit ko pa rin naririnig ang umiiyak na babae. Isang gabi po noong November 28, 2020. Medyo gumiginhawa na po ang pakiramdam ko. Nakahiga lang ako at nakikinig ng mga gospel songs nang may marinig na naman akong isang umiiyak na babae. Tinignan ko po ang oras at nakita kong 3:00 na pala ng madaling araw. Hanggang sa hindi ko na po matiis at hinanap ko ulit kung saan ba ang umiiyak. Sinundan ko ang boses at lumabas ako sa kurtina na nakaharang sa higaan ko. Doon, laking gulat ko nang makakita ako ng isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok at duguan ang buong katawan. Nakaupo ito sa kabilang higaan habang umiiyak. Kinilabutan po ako at napasigaw nang bigla itong lumingon sa akin. Kitang-kita ko kasi ang mukha niyang punong-puno ng sugat at mga matang lumuluha ng dugo. Hanggang sa nawalan po ako ng malay dahil sa sobrang takot. Umaga na po nang magising ako at nakahiga na ako sa higaan ko. Nasa tabi ko ang isang doktor na nakasuot ng PPE. Saka binalita niya sa aking pwede na raw akong makalabas pagkatapos ng 14 days. Ang kaso hindi pa man ako nakakalabas ay nagparamdam na naman ang babae. Isang gabi po, Sir Jupiter, habang natutulog ako, napanaginipan ko ang babaeng umiiyak. At humihingi siya ng tulong sa akin. Iyak po siya ng iyak habang sinasabi ang nangyari sa kanya. Isa raw po siyang pasyente sa ospital na yun, ngunit nagpakamatay dahil wala nang tumutulong sa kanya. Doon po nangyari ang lahat sa mismong room na tinuluyan ko. Sabi niya, nais niya daw akong isama sa kabilang buhay para makalaya ang kanyang kaluluwang hindi makaalis sa lupa. Subalit may isang boses po na tumawag sa akin, dahilan upang magising ako. Umaga na po nang magising ako at araw na ng aking pag-uwi. 7 araw ang nakalipas mula nang makauwi ako. Habang nagluluto, may narinig na naman akong babaeng umiiyak. Kinilabutan at napasigaw po ako nang lumingon ako dahil katabi ko na po ulit ang babae. Tapos binulungan niya ako na tulungan ko raw siya. Kaya hinimatay po ako noon. Pagkagising ko, katabi ko na ulit ang pamilya ko at tinatanong nila kung ano ang nangyari sa akin. Sinabi ko na lang na sumakit lang ang ulo ko. Ayoko po kasing sabihin sa kanila ang totoo at baka pati sila ay matakot na rin. Gayunpaman, noong araw din pong yun, pumunta ako ng simbahan para ipabindisyon ang sarili ko at ang bahay namin. Gusto ko rin pong sabihin sa pare ang lahat ng nakikita ko. Matapos po noon, ay wala na akong kababalagang naramdaman
nakita o narinig. Sana kung sino man ang babaeng yun, makalaya na siya sa hirap na dinadanas at tuluyang makarating sa kabilang buhay. Dito ko na lang po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po, Sir Jupiter, at magandang gabi sa inyong lahat. Lalaki sa overpass. Itago niyo lang ako sa pangalang JC, Sir Jupiter. Unang beses ko palang narinig ang boses niyo ay nagandahan na ako. Akmang-akma kasi sa mga ganitong content. Kaya gusto ko rin pong marinig nila ang kwento ko na binabasa ninyo. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero lahat ng ikikwento ko ay puro katotohanan lamang. Nangyari ito noong grade 8 student pa lang ako. Nag-aaral ako sa San Francisco High School at ang inuuwian ko ay sa Matandang Balara. Bumibiyahe ako araw-araw para pumasok at umuwi. At ang schedule ng pasok ko ay sa hapon. Kaya gabi na po ako nakakauwi. Kapag uwian na kasi sobrang haba na ng pila sa terminal ng SM North, Palagro. Kaya madalas nakakarating ako sa bahay ng mga 8 or 9 p.m. na. Dalawa naman ang pwede kong daanan pa uwi. Sa Feria o sa Diliman. Pero mas pinipili kong dumaan sa Diliman kapag ginabi ako kasi mas maraming tao roon. Medyo iwas ako sa Feria kasi nakakatakot. Lalo't may nabalitaan akong pinatay doon. Isang gabi sa may Diliman ako ulit dumaan. Medyo antok na ako noon at pupungas-pungas pa. Pag-ewang-gewang pa nga nang bumaba ng jeep. Antok na antok pa rin ng paakyat na ako ng overpass. Meron po akong nakasabay na umakyat noon. Siguro mga nasa 3 o 4 na lalaki. Pag-akyat ko ng unang baitang, may sumabay sa aking umakyat na isang lalaki. Sabay na sabay po ang pag-akyat namin. Medyo nagitgit pa nga niya ako kaya naman medyo binilisan ko ang paglakad ko para mauna at hindi na niya ako magitgit. Pero nang simulan kong bilisan, sinimulan din niyang bilisan ang pagakbang niya sa bawat baitang. Medyo kinabahan na ako noon pero inisip ko na lang na baka nagkataon lang. Hanggang sa nakarating na ako sa taas ng overpass. Hindi ko naisip na tignan at tingalain siya kasi nga antok pa ako noon. Nakayuko lang talaga ako at nang naglalakad na ako sa taas ng overpass. Medyo binagalan ko na ang lakad ko noon. Nauna na rin sa akin yung iba ko pang mga nakasabay kasi nga binagalan ko ang lakad. At yung lalaki naman kanina ay nasa gilid ko parang sumasabay siya sa pangakbang ko. Kaya naman napagdesisyonan ko na siyang tignan. Hindi ko pa nga lang siya totally tinitingala, tinignan ko lang siya sa may gilid habang nananatili akong nakayuko. Naka-formal attire siya. Parang katulad ng uniform sa mga nagtatrabaho sa corporate o office work. Tapos meron din siyang bag na parang pang-abogado. Ganoon yung aura niya. Ilang saglit pa po ay tiningala ko na rin siya at nagkatitigan kami, Sir Jupiter. Napamura ako at halos lumabas na yung puso ko sa sobrang kaba at takot. Pinanlakihan kasi niya ako ng mata at parang mananakit.
Napansin ko rin siguro na sa mga 40 o 50 years old na siya. Tapos medyo chubby. Di ko talaga manilimutan ang titig niya sa akin, lalo pat medyo namumula pa yung gilid ng kanyang mga mata. Sa sobrang takot ko, kumaripas na ako ng takbo. Naunahan ko pa nga yung mga nakasabay ko sa pag-akyat, pero sa tingin ko ay hindi ko man lang nakuha ang atensyon nila. Ni hindi sila napatingin sa akin habang tumatakbo ako. Tuloy-tuloy lang ako sa sobrang bilis kong takbo hanggang sa makababa na ako ng overpass. Mula sa malayo, tinatanaw ko yung lalaki kung saan siya bababa. Dalawa po kasi ang hagdanan pababa ng overpass na yun. Gusto ko rin kasing malaman kung susundan pa rin ba niya ako pagbaba niya. Ang kaso, hindi ko siya nakitang bumaba ng overpass. Hindi ko nga rin makita yung mga paa niya mula sa ibaba. Alam kong hindi lang guni-guni yun. Basta, bigla na lang siyang naglaho. Ang hindi ko rin sure ay kung mga tao ba yung iba ko pang nakasabay sa overpass. Baka kasi mga kasamahan ng kakaibang lalaki ang mga yun. Hindi ko lang alam kung mga tao ba sila o kung ano. Sobrang nakakatakot kasi talaga ang mukha noong lalaki. Mabuti na lang talaga at nakauwi rin naman ako ng ligtas. Umuwi ako na takbo pa rin ng takbo. Umuwi ako nang iniisip ko pa rin sa bahay kung ano ba yung mga nakita ko. Hindi ko rin magawang ikwento sa lola ko kasi baka hindi rin siya maniwala sa akin. Kaya dito ko na lang ibinahagi at baka may nakaranas na rin ng ganito sa isang overpass doon sa may Diliman. Baka may makapagsabi rin kung ano talaga ang mga nakita ko. Marami pong salamat. Shout-out portion naman tayo ngayon. Shout-out kay Bobby Onsuego, Euserio from Kuwait, Red Rosal, Colette, Mayumi Makisig, Charlene Warisa, Elmer Ibanez Jr., Church Howard, Dara Navi, Fatma Marie Moralidad, Cheche Gentiles, Nel Atienza, Arcel Daugdaug, Rogelio Parayaw, Lay Mendoza, Jab Raquel at Jen Marcelo. Narito naman ang ilang magagandang comment mula kina Nel Atienza at Arcel Daugdaug. Sabi ni Nel, hindi po ako. Kami magsasawang makinig sa Sitio Bangungot at Takip Silim. Lalo na po sa boses niyong magandang tinig, hindi nakakabagot pakinggan at maganda mag-narrate. Salamat po. Sabi naman ni Arcel, happy listening to all of us. Salamat Sitio Bangungot at Kwentong Takip Silim sa palaging pag-upload ng mga magagandang stories na lagi kong inaabangan, pampatanggal ng stress habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Basta nakikinig sa mga kwento na parang walang pagod habang naglalaba. Kayo ang pampatanggal ko ng pagod. Pa-shoutout daw sa asawa niyang si Nancy Lovers Castilla. Maraming salamat po. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.